May mga kwento sa buhay na akala mo pang teleserye lang nangyayari. Yung tipong papakinggan mo, tas iisipin mong, imposible yan? Grabe naman yan! Pero minsan, mismong buhay mo pala ang gagawa ng plot twist na hindi mo hiningi. Minsan, ang taong buong puso mong pinagkatiwalaan, sila pa mismo ang susunugin sa likod mo habang nakangiti sa harap mo. At kapag dumating yung araw na sabay-sabay sumabog lahat, may isip mo na lang, kaya pala ganito kasakit? Kasi ganito rin kalaki yung kailangang aralin. Ito ang kwento lang pagtataksil na hindi ko sinimulang hanapin, pero ako mismo ang nagwakas. Ako si Ara, 19 years old, taga Quezon Province. At sa buong buhay ko, akala ko kaya kong tiisin ng kahit anong sakit basta nanggani sa mga taong mahal ko. Pero hindi pala ganun kadali. Hindi pala ganun kasimple yung tiwala, lalo na kapag ikaw na mismo ang ginawang tanga ng dalawang taong halos buong pagkatao mo, inalay mo. High school pa lang, best friend ko na si Marjorie, 20. At kung may taong bukas na bukas ako sa lahat, secrets, iyak, kalokohan, tagumpay, siya yun. As in, literal na inseparable kami. Yung tipong kahit magkasakit kami, parang sabay pa ng schedule. Sleepovers halos every weekend, gala tuwing walang pasok, sabay enrollment, sabay aral, sabay kain, sabay uwi. Parang magjowa kung titingnan mo, pero best friends lang talaga. Kaya nang pumasok ako sa college, hindi na bago na pareho kami ng school, pareho ng course at halos pareho ng daily routine. Lagi naming sinasabi sa isa't isa na kahit magka-boyfriend kami balang araw, walang makakasira sa bond naming dalawa. Pero ayun, ang irony ng buhay, mismong boyfriend ko pala ang magiging dahilan ng pagkawasak namin. Si Daryl, 22, yung una kong boyfriend. Hindi ko naman planong pumasok agad sa relasyon kasi focus ako sa studies, pero mabait siya, consistent, at parang siya yung taong hindi mo iisipin gagawa ng masama sa'yo. Yung tipong gentleman, sweet, thoughtful, lahat na ng cliche traits na gusto ng babae, nasa kanya. Sobrang nagustuhan din siya ng barkada, pati si Marjorie. Sa totoo lang, tuwang-tuwa ako dahil nagba-vibe silang dalawa. Para kasing ang perfect ng circle namin. Pero sabi nga nila, minsan, yung mga tao pang pinapasok mo sa pinaka-safe mong mundo, sila yung marunong sumira nito ng pinakatahimik. Una kong napansin, nag-iiba yung kilos ni Marjorie pag nandyan si Daryl. Yung tipong lumalambing siya sa joke nito, mas madalas makipag-eye contact, at kapag hindi nakakatingin ng iba, parang may mga tinginan silang hindi ko ma-explain. Pero binaliwala ko. Kasi ayoko maging paranoid, ayoko maging toxic, ayoko ring isipin na yung taong parang kapatid ko may ibang intensyon. Hanggang isang gabi na hindi ko inaasahan ang sumira sa mindset kong yun. Late night study session yon, at si Daryl iniwan kong saglit sa sala para kumuha ng tubig. Naiwan niya yung phone niya sa sofa at hindi ko naman balak pakialaman. Hindi talaga ako phone checking type. Pero biglang nag-vibrate. Lumabas yung notification at nung napatingin ako, nakita ko yung pangalan ni Marjorie. Natural na gulat ako kasi hindi naman sila close ng solo. Lagi akong kasama kapag nag-uusap sila. Pero ayoko maging assuming so hindi ko sana papansinin. Kaso nag-pop up ulit. Then ulit. And ulit. And ulit. Hanggang sa lumabas yung message na literal nagpatigil sa buong sistema ko. Don't tell her about us. Parang binuhusan ng yelo mula ulo hanggang paa. Hindi ko alam kung igagalaw ko ba yung kamay ko, kung kukunin ko ba yung phone, kung i-open ko ba o i-ignore. Pero syempre, hindi ko pinigilan sarili ko. Doon na nagsimula ang paggalusaw ng buong mundo ko nang makita ko yung thread ng conversation nila. Mga, I miss you, sana tayo na lang, kailan mo ititimingan siya. Pati yung mga pictures nila na magkasama sa isang motel na hindi ko kailanman nalaman na pinuntahan nila. Yung mga oras na sinasabi ni Daryl na pagod siya sa work at kailangan magpahinga,
Doon pala sila nagtatago. At yung mga days na si Marjorie ang drama queen na keso may family problem siya at kailangan ng comfort pala ng boyfriend ko ang tinatakbuhan niya. Hindi ko alam kung anong uunahin kong maramdaman, galit, sakit o pagkadismaya. Pero ang pinakamanakakainis, yung realization na habang pinoprotektahan ko sila, habang inaalagaan ko ang relasyon ko, habang binibigay ko lahat sa pagkakaibigan namin, sila pala busy doing the opposite. Hindi ako gumawa ng eksena agad. Hindi ako yung tipong biglang sisigaw, biglang magwawala, biglang lalapit at kukumprontahin silang pareho. No. Ang ginawa ko, nagplano ako. Tahimik, matapang. Nakangiti pa nga ako sa kanila kinabukasan as if wala akong alam. Nakikipagkulitan pa ako. Sumama pa ako sa gala naming tatlo. At tuwing magpapakita sila ng subtle sweetness sa harap ko, kunyari hindi ko napapansin. Ang hindi nila alam, nagtatago ako sa likod ng friendly smile ko ng mga screenshots, recordings, pictures, timestamps, lahat ng pwedeng magpatunay ng kababuyan nila. Hindi ko alam kung bakit hindi ako agad sumabog. Siguro kasi ayokong ako pang lumabas na problema. Gusto kong makita nila sa mata nila mismo yung bigat ng ginawa nila. Gusto kong maranasan nila yung sakit na hindi lang basta kirot, yung sakit na nakakayanig ng buong pagkatao. At dumating na nga ang araw ng paghuhukom. 21st birthday ni Marjorie, ginanap sa bahay nila. Simple setup lang. May handa, inuman sa labas ng bahay, karaoke, mga kapitbahay, barkada, relatives, at syempre ako, ang best friend niya. Dumating din si Daryl kasi invited siya as friend of the family, kung alam lang nila. Habang nagiinuman, masaya lahat. May mga kumakantang sintonado sa karaoke, may nagvi-video sa celebrant, may nagchi-cheers. Parang typical probinsyong celebration pero sa loob ko, may bagyong hinihintay ko lang i-release. Then, nag-toast yung tito niya, may speech yung tita niya, at syempre nagbigay din ng message si Marjorie. Iyak na iyak pa si ate. Sobrang thankful daw siya sa mga taong nandyan for her. Lalo na sa best friend niyang walang iwanan, si Ara. Grabe yung irony. Gusto kong matawa pero pinigilan ko. Dahil eto na yung perfect timing. Tumayo ako, nagpatatag, at ngumiti ng napakatamis ng ngiting hindi nila kayang basahin. Sabi ko, "Happy birthday, Marjorie! Since special ka sa akin, may special din akong gift para sa'yo." Tahimik agad yung paligid. Akala nila mag-e-emote ako ng best friend moment or magbibigay ng sentimental speech. Pero hindi. Nilabas ko yung phone ko, binuksan sa gallery at pinlay yung folder na nakapangalang Ferdinand and Sarah Files. Oo, binago ko pa yung pangalan nila para hindi ko araw-arawing maalala ang sakit habang kinocompile ko yung mga ebidensya. Pinakita ko sa harap ng lahat yung screenshots ng chat nila. Yung mga sweet messages na parang sila yung totoong magjowa. Yung mga planong magkita sa likod ko. Yung mga I love you na muntik ko nang mapaniwalang para sa akin lang. Isa-isa, slide by slide, evidence by evidence, parang presentation ng kasalanan nila. Pagkatapos nun, pinakita ko yung pictures nila sa motel. Nakamask pa si Daryl pero halatang sila yun. Napatayo yung mga pinsan ni Marjorie. Yung nanay niya natulala. Yung tatay niya napamurang malakas sabay, "Anong kalokohan to?" Si Daryl namutla, pilit inaagaw yung phone ko pero huli na. Yung crowd nag-umpisang magbulong-bulong. Yung mga kaibigan namin parang hindi na alam saan lulugar. Si Marjorie umiyak ng walang tunog sa una. Then biglang sumabog sa sigaw na, "Ara, bakit mo to ginagawa?" Hindi ko alam kung naaawa ako o natatawa. Pero ang sagot ko lang, "Hindi ako ang gumawa nito, Marjorie. Ipinakita ko lang." Lumapit yung tatay niya kay Daryl at literal siyang pinalayas. As in tinaboy palabas ng gate. Walang nag-defend sa kanila. Walang kumampi. Yung mismong barkadang akala kong kakampi nila kahit papano, hindi makatingin sa kanila dahil sa hiya. Ako, umupo ulit. Kinuha yung shot glass, ininom yung laman, tapos ngumiti.
Wala na akong kailangan pang sabihin, wala na akong kailangan pang ipaliwanag. Silang dalawa mismo ang gumawa ng kwento. Ako lang ang narrator na nagbukas ng ilaw para makita ng lahat ang tunay nilang kulay. Pagka-uwi ko, hindi na ako lumingon. Binandlock ko silang dalawa sa lahat ng social media, lahat ng number, lahat ng contact possible. Hindi na ako nag-reply kahit sa anong nagtatanong. Hindi na ako nag-explain. Hindi na sila parte ng mundo ko. At kung may pinakamalupit dito, hindi yung pagkawala ko. Kasi kaya nilang mabuhay kahit wala ako. Pero yung pagkawala nila ng respeto ng sarili nilang pamilya, kaibigan at community, yon yung hindi nila kayang ibalik ng basta-basta. Yon yung klase ng karma na hindi mo kailangang ipagdasal. Karma na sila mismo ang magluto, ako lang ang naghain. At sa totoo lang, sa daming luha, galit at gabi ng tahimik na pag-iyak, ang ending, sobrang satisfying. Ara, unang-una sa lahat, gusto kong sabihin na hindi biro ang pinagdaanan mo. Hindi siya simpleng selos, hindi siya simpleng tampuhan, at hindi siya simpleng misunderstanding. Ang pinagdaanan mo ay double betrayal at hindi lang basta cheating, kundi cheating na ginawa ng dalawang taong pinakamahalaga sa buhay mo. Yung isang taong minahal mo romantically at isang taong minahal mo bilang kapatid. Kaya hindi ko masisisi kung bakit umabot sa punto na napuno ka, nasaktan ka, at kinailangan mo magkaroon ng moment of justice para sa sarili mo. Pero Ara, habang binabasa ko buong kwento mo, may ilang bagay akong gusto mong marinig, hindi para i-invalid ang naramdaman mo, kundi para tulungan kang makita ang mas malalim pang perspective. Kasi oo, naserve mo yung justice na tingin mo deserve nila. Pero after all the chaos, ikaw pa rin ang kailangan mag-heal. At hindi mo yun maaabot kung hindi mo muna haharapin ng diretso yung katotohanan na kailangan mong harapin. Hindi na babalik sa dati ang mundo mo. Kaya dapat hindi rin bumalik sa dati ang sarili mo. Let's talk honestly. Yung ginawa mo sa birthday party niya. Hindi ko kukunin sa'yo yung satisfaction na naramdaman mo. Fair yun at hindi ko sasabihin na wala kang karapatan. Kasi grabe talaga yung betrayal. Hindi nila deserve yung kabaitan mo, hindi nila deserve yung loyalty mo, hindi nila deserve yung pag-ibig at respeto na binigay mo. At oo, minsan may mga tao talagang hindi maintindihan ng bigat ng ginawa nila hanggat hindi sila binabalikan ng sakit na sila mismo ang gumawa. Pero Ara, gusto kong malaman mo rin na yung ginawa mo, kahit may dahilan, ay may emotional consequences din sa'yo. Kasi kahit silang nagkamali, ikaw pa rin ang nagbitaw ng last blow. At yung bigat nun, minsan may dala ring pagod at guilt na hindi agad lumalabas ngayon pero lalabas yan as the years go by. That doesn't mean mali ka. That doesn't mean hindi mo dapat ginawa. Pero ang ibig sabihin nito, ginawa mo na, natapos na, tapos na sila sa buhay mo, huwag mo nang bitbitin pa yan habang tumatanda ka. You stood up for yourself. Now, learn to walk away for real. Hindi ikaw ang dahilan kung bakit sila nagtaksil. This is something a lot of victims of betrayal forget. Kapag may nang-cheat, minsan automatic natin na nasisisi ang sarili. May kulang ba sa akin? May mali ba akong nagawa? Mas masaya ba silang dalawa dahil hindi ako enough? Pero I want you to hear this clearly. Hindi mo kasalanan. Hindi mo pagkukulang, hindi mo failure. Ang cheating ay desisyon ng taong niloko. Desisyon yon ng taong nanloko. At yung best friend mo, si Marjorie, yun ang matinding sampal. Hindi ka niya sinaktan dahil mahina ka. Sinaktan ka niya dahil mahina siya bilang tao, bilang kaibigan, bilang babae na hindi kayang kontrolin ng sarili. Ang mga taong marunong mag-value ng relasyon, friendship, loyalty, hindi basta bumibigay sa tukso, hindi basta pumapasok sa relasyon ng iba. Hindi mo dapat kinu-question yung worth mo. Ang tanong dapat, worth it ba sila?
At ang sagot ay maliwanag na hindi. Yung pag-compile mo ng evidence, yes, strategic. Pero next time, hanapin mo yung healing, hindi yung revenge. Revenge is satisfying. Totoo yan. Hindi ko iko-condemn ya dyan. You were hurt deeply. Pero Ara, promising you this with honesty. Healing is more powerful than revenge. Yung revenge minsan one-time high lang. Pero yung healing, yung tunay na pagbabago ng buhay. Ang totoo, pinahiya mo sila. Pero pagkatapos nun, ikaw pa rin ang humahanap ng peace. Sila ang bubuhos ng consequence ng ginawa nila for a long time. So, you don't need to carry their weight anymore. Hindi mo kailangan maging perfect, Ara. Hindi mo kailangan maging mabait sa lahat. Pero kailangan mong tiyakin na sa susunod na beses na may sumira ng mundo mo, hindi mo sisirain ang sarili mo in the process. Walang masama sa ginawa mong pagputol. Tama yun. Blocking them, zero contact, cutting ties completely, tama. Healthy, mature, necessary. Hindi mo dapat pagbubuksan ng pinto na minsan ang sinira ng dalawang taong walang pake sa naramdaman mo. Pero let me add this. Huwag mo ring i-block ang future mo. Hindi lahat ng tao katulad niya. Hindi lahat ng kaibigan katulad ni Marjorie. Hindi lahat ng love story matatapos sa betrayal. Ang mahalaga, mas matalino ka na ngayon. Mas aware ka na. Mas grounded ka na at mas malapit ka na sa taong nararapat sa'yo, kaibigan man o partner. Pinakamahalaga, Ara, hindi ka dapat tira sa galit. Hindi ko sinasabing maging friends kayo ulit. Hindi ko sinasabing i-forgive mo sila someday. Pero ang sinasabi ko, don't let anger be the last chapter of your story. Kasi pag tumira ka sa galit, sila pa rin ang may hawak ng narrative eh. Pag hinayaan mong lumaya ka, emotionally, mentally, spiritually, dun mo mararamdaman yung tunay na closure. Hindi yung closure na nanggaling sa pag-expose sa kanila, kundi yung closure na nanggagaling sa pag-angat mo above them. Kasi Ara, ang tunay na satisfying ending, hindi yung moment na marirealize mong hindi mo na sila iniisip, hindi mo na sila bigat, hindi mo na sila kwento. At papunta ka na dun, slowly, surely, and truthfully, you deserve that peace. Final advice. Maging mas malakas, pero wag maging bato. Love again someday. Trust again someday. Open your heart again someday. Not for them. Not because you owe anyone anything, but because you deserve a life na hindi nakatali sa sakit nila. At Ara, hindi ikaw ang tanga sa storya. Ikaw ang taong may puso. Sila ang taong walang konsensya. At sa huli, sa mundo, ang taong may puso ang laging nagtatagumpay. Maraming salamat sa pakikinig ng kwento ngayon. Kung may reaction or suggestion kayo ay pwede niyong i-comment sa ibaba at promise na babasahin namin yan. Kung gusto niyo pang makinig ng mga kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated. Kung may kwento naman kayo na gusto niyong ibahagi at mapakinggan dito sa page, mag-email lang sa mga lihimnakwento@gmail.com. Hanggang sa susunod na kwento, paalam at ingat palagi!